kabila ng pagkakaroon ng sarcoma, naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ang kilalang doktor ng bayan na si Doc Willie Ong sa pamamagitan ng kanyang misis na si Doc Liza. Pangunahing layunin niya ang makatulong na maayos ang healthcare system sa bansa. Sa puntong ito, magkakasama natin Doc Willie Ong live mula sa Singapore. Magandang tanghali sa iyo, Doc Willie. Thank you for joining us. Thank you, Cheryl. Long time no see. Oo nga po. Kukumustahin muna kita. Kamusta po ang lagay ng inyong kalusugan? Okay naman, kakatapos ko lang ng third chemo ngayon. Medyo nasasanay na, pero ang gamutan talaga sa ibang bansa, napakaganda. Malayong malayo yung gamutan sa atin. Sabi ko, kailangan talaga iangat natin yung antas ng gamutan, hindi lang sa mahihirap, pati sa mayayaman, buong Pilipinas na. Dati kasi nung I'm sure naalala mo, nung nasa ibang station, tayo noon, meron tayong mga charity for 20 years. Alam na natin yung gagawin para sa mga mahihirap, di ba? Libre gamutan, lab test, yung mga operasyon na kailangan nila. Pero ang nagulat ako, pati pala yung kahit sa mga tertiary hospitals, maraming kulang. Mabagal tayo sa diagnosis, minsan mali ang treatment, ang tagal ng labas ng mga laboratory, maghihintay ka ng 2 linggo, kaya talaga maraming namamatay unnecessarily dahil dito. So you're saying po, kung kayo po ay palarin at makarating po ng Senado, yung healthcare talaga po ang inyong tututukan at kagaya nga po ng sabi nyo, your treatment, yung treatment na pinagdaraanan nyo po dyan ay ngayon sa Singapore. At nakita nyo, at may mga namulat kayo na pwede ito sa Pilipinas. Yes, kasi ang pagtingin ko, alam ko the ordinary politician, alam lang nila, okay, gamutin lahat ng may sakit sa high blood, may sakit sa diabetes, alam na natin yun eh. Alam na natin, like dito sa cancer. Sa Pilipinas, hirap na hirap tayo ng treatment sa cancer. Ang problema, yung mga magagandang gamot, wala sa atin. Hindi umaabot. Tsaka yung mga best practices nila dito. Dito kasi, ang dami kong Pilipino nakakausap dito. Siguro mga 30-40% Filipino patients. Lahat galing sa Pilipinas. Lahat iba ang diagnosis. Minsan sa atin, ang laboratory, positive. Dito, negative naman. Parehong test. So magtataka ka, bakit parehong scan, iba ang resulta? Parehong blood test, iba ang resulta. Saan nagkamali? Ano nangyari? Diba? So, laging ganun ang nangyayari. Tsaka yung sa atin, minsan, madalas inconclusive na kasulat. So parang hindi mo mahulaan. Like for one example lang, kulang tayo ng PET scan. PET scan, napakaganda nito. Kung wala yung PET scan, hindi mahanap yung sakit ko eh. Kasi yung bukol ko na malaki, hindi naman pala siya lahat buhay eh. Okay. Ang talagang umiinit doon sa 16 centimeter, mga maliit lang, mga 4 centimeter yung talagang nagiinit ng bukol na palaki ng palaki. So kailangan mahanap mo yung 4 centimeter na yon para mahuli yung pangalan niya. So sa Pilipinas, hindi nila mahanap. Paano? Wala tayong PET scan. Lilipat pa ako sa ibang ospital, hindi na ako aabutin doon. So, tusok lang ng tusok, parang ala chamba, nagiging ganun ang dating. Dito, with PET scan, nahanap agad, within 48 hours, may gamutan na. Tsaka ang gamutan nila dito, ibang klase, talagang sobrang advanced. Example lang pag kulang lang ang hemoglobin ko konti, yung a little low lang, pag sa Pilipinas, bigyan natin ng malunggay, gulay, kangkong, pangpataas ng iron. Dito hindi. Kulang lang ng 1 point, meron ka ng erythropoietin agad. Bumaba lang konti yung WBC, meron na mga bibigay na mamahalin agad. Meron pa sila isang gamot dito. Meron to sa atin, di ko na mapapakita. Albumin siya. Sa atin, bihira gamitin kasi mahal. Pero dito, parang tubig sa kanila to binibigay talaga. Pag binigay ito, ang ganda ng effect, grabe. Nakita mo yung nagkakulay agad ako. Yes, Ang ganda ng effect.
So maraming mga gamot dito meron sa atin yung best practices nila na hindi natin nakukuha, na 'pag na-apply natin talagang tataas nila for cancer patients and many, many others. Malalalim kasi 'to, pang-specialist level na 'to, eh. Hindi na 'to puro bigay gamot, yung reseta sa charity. Kaya ko itaas 'to. Ay, sabi ko nga second life ko na 'to, eh, 'di ba? Bakit pa ba ako bubuhayin? Kasi nung nandun ako sa Pilipinas, I am 100% sure in 3 days I will be dead talaga. Mhm, mhm, Tubig ko hanggang dito na, eh. Wala na talaga ako nun. I was here. I mhm. was 22 pounds over water. Nalulunod na ako Lunod ng na. tubig for Mhm, 22 pounds of water. Walang maka-diagnose. mhm, Hindi mhm. nila mahulaan, paano spread out, eh, akala nila wala, eh. Kaya And wala akong gamot. Pagdating ko dito, tinanggal agad yung 22 tuwid. pounds ng Uh-huh. tubig. And Ngayon Doc, naka-recover na ako ng 9 pounds. Kung makita mo lumaki na ako. uh-huh. Naka 9 pounds back na ako, eh. And Hindi na gano'n kalubog, eh. Doc, tinuturo niyo po, ang sinasabi niyo po dito ay etong tumingin sa inyo dito sa atin sa bansa ay private hospital na. So ganun. Private, kahit kami, mga kaibigan ko mga doktor, hindi ma-diagnose, eh. Mhm, mhm, Kasi iba mhm, talaga yung level nung siguro yung kaalaman nila iba mhm. talaga. Kasi katulad dito sa Singapore, ang dami nilang cancer patients talagang all over Asia. Siguro itong doktor ko, pasyente niya mga 3,000 siguro, gano'n karami. At lagi kami nagcha-chat, lagi kami naka-chat. Ibang klase ang Napakadaling, speak. Oo. kumbaga malapitan or maabot or Malapitan, magkaroon ng diretso talaga. Oh, let's say, nung isang araw may rashes ako dito sa paa. Pakita ko lang yung picture ko, click ko sa kanya mismo, siya na tatawag ng dermatologist niya in mhm, 5 minutes. mhm, Meron ng reseta yung dermatologist. In 15 minutes, meron na akong reseta. mhm, May mhm. gamot na ako. Nakaupo lang ako. So you're saying po na ang It's so tututukan fast. nyo, It's so ibang hindi, klase yung treatment nila, talagang nakahain na sa'yo. Pagdating mo sa ospital, nakabalot na yung gamot. Sa atin, pupunta ka sa ospital, not available. mhm. Pupunta ka pa saan ba? Sa downtown, bibili. Di ba kawawa yung pasyente? At ang you're referring to private man yan or public or government hospital, Doc. So ang gusto Yes, mong even tutukan, in it's really, private, sa private, kulang din tayo. so Oo. it's the overall healthcare Yes. system talaga ng Yes, bansa. medyo malayo talaga tayo kasi nga itong best medicines hindi umaabot sa atin. Kulang kasi yung capacity to pay of the country. Mhm, We do not have enough patients kaya ayaw na dalhin nitong mga drug companies yung mga ganda sa atin. Eh wala naman bibili, hindi naman available. So, imbis na makukuha naman ng chemotherapy, gagawin sa atin, operahan na lang siguro. mhm, 'Di ba? mhm, So, maraming gano'n pangyayari. Kaya sabi ko mhm, sa kababayan natin, we have to open our eyes. Wala namang kasalanan yung mga doctors natin kasi trap din tayo, eh. mhm, Kung yung ospital mo walang PET scan, walang magagandang laboratory, anong magagawa natin, mhm, mhm. 'di ba? Kung And hindi kaya swelduhan yung nurses, ang nurses natin, ito rin malaking problema. Yung mga experience siguro 1 to 2 years, at most 3 years, aalis na. mhm, So ano laban ng 1 to 2 years experience sa kakasaksak ng important medicine sa'yo, compared dito, nandito pala yung mga Pinoy nurses natin, 15 years experience. mhm, Sanay na sanay, lahat ng mga cut, lahat ng mga ano, balewala. and Malaking difference sa patient care, malaki sa mga medication error. Ang dami nating buhay maayos. Hindi mahihirap pa kahit yung pinakamayayaman. Marami nga akong kakilala, hindi na talaga nagpapatingin sa Pilipinas, basta may sakit, lipad agad, eh. mhm, I'm sorry, this is so hard to say, but you have to open your eyes. Kasi kung di ako dinala dito, sure ako patay na ako, eh. mhm. So, this is a second life para nga ma-improve natin, eh. Tutulungan nga natin yung bansa nga natin na at least ma-set up itong ginagawa nilang system. Napakaganda, And napakaganda. Doc Willie, maisusulong mo ito kung kayo nga po ay papalarin
sa Senado. Pero ang tanong din, paano raw ho kayo mangangampanya? Siyempre, kailangan kalusugan mo muna bago mo maipush na mapaganda yung ating healthcare system. Katulad po ng una kong tanong ngayon, ay kanina, ay kamusta na po ba kayo? Kamusta na ang inyong kalusugan? Una nyo nang ibinalita yung good news na sabi nyo po ay lumiit na ang inyong sarcoma by 60%, as in, Yes. 60% po ay sa loob lamang ng 6 weeks. Abay, sabi nyo nga po, milagro, sa miracle. That's great Kahit news. kahit kaninong doktor mo pakita milagro eh. Kasi kahit yung doktor ko na napakagaling to, sabi niya sa akin, wag ka umasa. Sarcoma yan, bihira yan, rare, walang cause. Usually walang gamutan. Kahit bigyan mo ng chemo, liliit lang 10%. Yung akin, kaya sabi niya sa akin God loves you. Sabi niya, God loves you. God is doing something to you. Pinaliit niya. So ako, wala naman sa kamay ko eh. Kung pumanaw na ako 6 weeks ago, okay na. Ano ba magagawa ko? Kaya lang, binuhay ako eh. Anong gagawin ko? Mag-enjoy ako? And syempre, hindi ako, pag binuhay ka ng Diyos, may gagawin ka pa. Tsaka affected ako ng bashers. Dati affected, ngayon hindi na. Kasi alam ko na eh. Alam ko na ano gagawin ko. Ito na mission ko. Kaya tuloy-tuloy lang ako. If I win, if I don't win, bahala na yung tao dito. It's up to them. I'm telling them, may purpose ang Diyos. Faith-based campaign nga tayo. Diba? Nasa sa inyo naman. Hindi tayo gagamit ng campaign funds. Malinis. It's up to, bahala ang Diyos. Kung saan ako dadalhin. Pero malakas ang faith ko na ito ang pagkwento sa inyo. Kung ano man mangyari, ang hinihingi ko nga sa Diyos is 7 years eh. I'm asking for 7 years. At least 1 year hanggang sa campaign, 6 years to finish. Tsaka iba na ako mag-isip ngayon. Hindi na ako nag-iisip ng next year, magka-abroad, kunwari sa Europe. Wala na. Kailangan yung mga pasyente, mamamatay na yan, nakapila na yan. Dami tumatawag sa akin. Nakapila ako sa Makati, nakapila ako dito. Tapos walang bed, di ba? Naghihintay na lang yung mga pasyente. Hindi natin masosolve agad lahat. Pero mapipinpoint ko like yung PhilHealth natin, di ba? Ang dami naman pwede i-benefit pa, ang dami pa pwede ibigay. Kahit itong albumin na to, napakaganda nito. Itong albumin na to, bigay 3 araw, nako. Pero hindi yan magagawa ng ordinary patient. Lalabas lahat ng manas. Papasok yung dugo mo sa katawan, tataas yung blood pressure mo, ang ganda. Pero sa atin dito binibigay. Kasi sasabihin, mahal, useless. Walang pambayad sa Yun. ospital. Pero kung mabibigay lang yan, talagang it really, Tututukan sabi nyo nila rin parang ba? nagiging Superman yung tao eh. Oo. Medyo lumalakas dito. Dito sa kanila, para siya talagang left and right binibigay dito. Just one example. Sabi nyo nga po, it's the healthcare system and the cost. Diba? Kaya And the karamihan, know-how. And the ayaw, know-how. ayaw na magpagamot din ng marami. Kasi alam nila, hindi nila kakayanin. So, iba na yung minsan kadalasan ng mga tao na, sige na, kung kukunin na ako ng Panginoon, kukunin na ako. Wala rin naman ako ipambabayad, bakit pa ako magpapatingin? It's also the cost. Gagawa tayo ng setup. Napakaganda ng setup dito ginawa nila. Dito sa cancer center nila. Isa lang magaling na doktor na head, he can handle 2,000, 3,000 patients eh. Kaya na niya eh. Yung Hindi naman lang specialization magko-consult yun eh. So, Kaya na niya i-manage yung ganun karami. Wala pa nga tayong cancer center. I'm not sure kung may cancer hospital. Pero makasetup lang tayo sa magandang setup na yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos mapasok yung magaganda at murang gamot. Diba? Kung sa private muna, sa Yes. public muna, unti-unti. Mako-compute yan eh. Ano ba gusto natin gamutin? Lymphoma, mabilis lang daw gamutin. Mga lung cancer, breast cancer, liver cancer, makukuha natin yan. Yung akin nga, pinakamahirap nga yung sakit na binigay sa akin, sarcoma. Nakuha pa nga eh. Diba? So I don't know how long I will live or more or less, who knows? Nobody knows. Pero ngayon, namulat na mata ko, matapang na tayo, hindi na tuluman Doc Willie kasi I have nothing to fear eh. What is there to fear? Nothing.
Doc Willie, kailan daw po, hanggang kailan ang gamutan mo or tuloy nga ba talaga yung pagbalik mo na sa bansa in November? Hindi sinasabi ng doktor ko kung ilang session, laging play by ear, eh. Siyempre after 2 weeks titingnan ulit, eh. Pero tentative siguro December first week. Mhm, mhm. Total ang campaign period pa naman February, 'di ba? Yes. So, nandito na. Pero si Doc Lisa uuwi-uwi na siya. Mm, Si Doc mhm, Lisa iikot na siya, mas maaga na siya iikot for me. mhm. Siguro habol ko, sabi mo nga, hindi na ako namamansin ngayon ng bashers, pero ano ang mensahe mo sa kanila? Wala naman, mahal ko naman hindi, I think they just do not understand na talagang, akala nila lahat na lang ng politiko magnanakaw, mangloloko. Ano pa iloloko ko, may bukol na nga ako, eh, pinakita ko na nga sa inyo, eh. Akala ko na nga ending ko pare gusto ko lang mapakita, hindi ko kasi gusto yung tinatago yung sakit, yan ang pinakaayoko sa lahat, eh. All politicians ang turo sa akin itago ang sakit, ipakita malakas ka, 'wag mong pakita na delikado ka, ayokong gano'n. Sinungaling yun, eh. 'Di Mhm, ba, 'pag malakas, malakas, mahina, mahina, 'di ba? Ipakita mo pero sabi nga nila 100% yung lakas ng iba kung 100% sa pagnanakaw, 'di useless din, 'di ba? mhm. Mas okay na 50% o 70% na Doc Willie siguro. So, it's really up to you. Tumakbo na ako 2 beses na healthy. Ngayon tatakbo ako hindi healthy, hindi ko na problema 'to, Okay, Mhm. 'pag di pa ako nanalo, it's not my fault anymore. I tried my best, Dinasal ko na lahat, nasa kamay niyo na 'to. Thank you very much. Salamat po kahit anong mangyari. Especially sa'yo, Yeng. Hmm, Since 20 years ago, nagcha-charity na tayo correct. hanggang ngayon. Oo po. Oh, it's been 20 years and Yeah, looking forward sa pagbabalik nyo po at magkaroon tayo ng pagkakataon makapag-usap ulit. This time, talaga pong face-to-face, Doc Willie. At patuloy yes. pong maraming nagdarasal po sa inyong paggaling. Salamat, salamat. Sa dasal, sabi nila nakuha daw talaga sa dasal, eh. Mhm, Nakuha mhm, daw 'to sa dasal, walang gano'n na lumiliit ng gano'ng kabilis. mhm. Parang tsaka may nafi-feel talaga ako, may mga parang spirit at angel na nililinis yung katawan ko slowly. Nililinis yung katawan slowly. Ay patuloy po kayong magpagaling. Marami pong salamat for taking the time. Senatorial Aspirant Doc Willie Ong.